Dati may nagtiwala sa akin ng lumang kotse na may 784,000 kilometro, naka-orihinal na makina pa. Piston, segment at balbula maayos pa rin mula noong una. Pagtanggal ko ng valve cover, inasahan ko ang malala pero nagulat ako sa nakita ko. Ang camshaft ay mukhang halos bago pa. Walang malaking deposito, walang nakikitang barnis, walang halatang palatandaan ng pagkapudpod. Taon nang sinusunod ng may-ari ang maintenance method na itinuro ng mekaniko. Narito ang step-by-step na paliwanag. Unang bahagi, ang mga nakakaligtaan sa karaniwang pagpapalit ng langis. Magsimula tayo sa ugat ng problema. Sa maraming talyer, ang pagpapalit ng langis ay pangunahing ginagawa para maging mabilis at hindi para maalis ng husto ang lumang langis. Tingnan natin kung ano ang tunay na nangyayari kapag ang isang sasakyan ay pumasok para sa karaniwang maintenance. Sa karamihan ng mga kaso, malamig ang makina na malinaw na nagpapadali sa trabaho. Ngunit ang malamig na langis ay nagiging mas malapot at mas mahirap dumaloy. Isang malaking dami ang naiiwan na nakakulong sa mga dingding, mga daluyan at iba't ibang sulok sa loob ng makina. Maaari tayong makapag-iwan ng humigit kumulang 10 hanggang 15% ng lumang langis sa loob. Ang langis na ito ay naglalaman ng mga latak mula sa pagkasunog, mga partikulo ng metal at iba't ibang kontaminante. Sa sandaling magdagdag ka ng bagong langis, ang mga elementong ito ay mahahalo sa pampadulas na bago mo lang inilagay. May isa pa ring problema na madalas nakakaligtaan. Ang bagong filter ay karaniwang ikinakabit ng hindi muna pinupuno. Sa unang pag-andar, kailangan munang punuin ng makina ang filter bago maging matatag ang presyo ng langis sa buong daluyan. Sa mga unang segundong ito, hindi pa lubos ang pagpapadulas na maaaring magdulot ng masusukat na pagkasira sa mga bearing ng crankshaft at sa mga bahagi ng timing. Ulitin ito tuwing 15K hanggang 20K kilometro sa paglipas ng panahon at lalala ang pinsala. Kaya rin nagkakaproblema ang ilang makina kahit hindi pa mataas ang mileage nito. Pag-usapan naman natin ang dalas ng pagpapalit ng langis. Pinahaba na ang modernong maintenance intervals. May mga programang nagtatakda ng hanggang 30,000 kilometro bago magpalit, habang ang iba ay nagre-rekomenda ng 15,000 hanggang 21,000 kilometro. Ang mga ito ay idinisenyo para bawasan ang gastos sa maintenance at gawing mas kaakit-akit ang paggamit ng sasakyan. Sa katagalan, hindi ito paborable sa makina. Madalas itong mangyari sa mga makinang madaling madumihan. Mga timing chain na lumuluwag, mga turbocharger na kalaunan ay nagigipit, mga gasket na nasisira. Sa maraming pagkakataon, ang problema ay nagsisimula lamang sa langis na masyadong matagal na ginamit. Paglampas ng 25,000 kilometro, kahit ang dekalidad na synthetic oil ay nawawalan na ng proteksyon. Oxidized na ito, puno ng acidic compounds at dumi. Gumagana pa rin ito, pero bawas na ang bisa. Ang tatalakayin nating paraan ay para limitahan ang mga problemang ito. Ikalawang bahagi, ang pre-rinsing. Ang unang hakbang ay siya ring hakbang na lubos na hindi alam ng maraming driver. Paglilinis bago ilagay ang pinal na langis. Kapag ang makina ay malamig na, magdagdag ng humigit kumulang 1 litro ng bagong langis sa langis na naroon na. Ang karagdagang dami na ito ay magpapalabnaw sa lumang langis at makakatulong na muling palutangin ang mga dumi upang matanggal ang mga ito mula sa mga panloob na bahagi. Pagkatapos, paandarin ang makina at hayaan itong tumakbo ng idle sa loob ng eksaktong 5 minuto. Hindi 3 minuto, hindi 5 minuto. Ang tagal na ito ay nagpapahintulot sa langis na napalabnaw na umikot sa buong makina at kumuha ng bahagi ng mga latak bago ibalik ang mga ito sa carter. Pagkatapos patayin ang makina at maghintay ng 10 minuto bago isagawa ang pagpapalit ng langis. Nakakamangha ang resulta. Sa sasakyang may 140,000 kilometro at regular na na-maintain, sa unang flush ay lalabas ang maitim na langis na may mga latak. Pero sa susunod na palit, mas magtatagal ang linis ng langis. Panatilihing malinis ang makina sa pagitan ng maintenance. Ikatlong bahagi, bakit dapat magpalit ng langis habang mainit ang makina? Dito pinakanaiiba ang pamamaraang ito sa karaniwang ginagawa. Pagkatapos ng pre-rinsing, paandarin ang sasakyan at magmaneho ng 15 hanggang 20 kilometro. Mainam ang kalsadang tuloy-tuloy ang takbo. Layunin nitong painitin ang makina sa normal na operating temperature. Sa maraming sasakyan, bumubukas ang thermostat sa 85 hanggang 95 degrees. Dapat maabot ang temperaturang ito bago magpalit ng langis.
Ang dahilan ay napakasimple. Kapag mainit, ang langis ay nagiging mas malabnaw. Dahil dito, mas madali itong dumadaloy at tinatangay nito ang mas malaking dami ng mga naipong kontaminante. Mas mainam magpalit ng langis habang mainit ang makina para maubos ang lahat ng luma. Kapag malamig naman, may naiiwan pang mga 10 hanggang 15% ng lumang langis sa loob ng makina. Sa loob ng 400,000 kilometro, ang maliliit na kontaminanteng naiipon sa bawat maintenance ay nagiging malaking problema. Pagdating sa talyer, paandarin muna ang makina ng 2 minuto bago patayin. Palitan agad ang langis habang mainit pa ito. Habang naghihintay, lumalamig ito at lumalapot, kaya nawawala ang bentahe ng temperatura. Gayunpaman, kailangang maging maingat. Mainit ang langis at nakakapaso. Magguwantes at mag-ingat sa drain plug dahil baka tumalsik ito. Ika-4 na bahagi, ang pangalawang pagpapalit ng langis. Narito ang isang hakbang na bihirang ipaliwanag. Pagkatapos hayaang dumaloy ang mainit na langis, huwag agad punuin ang makina. Sa halip, hayaang magpahinga ang sasakyan sa loob ng mga 30 minuto. Sa panahong ito, ang langis na nananatiling nakulong sa maliliit na daanan sa loob sa paligid ng mga camshaft, sa chain tensioning system at sa pinakamasikip na mga daluyan ay unti-unting bababa dahil sa grabidad patungo sa karter. Kapag lumipas na ang 30 minuto, buksan muli ang drain plug. Maaari kang mabigla sa dami ng langis na patuloy pa ring lumalabas. Kahit matapos gawin ang tila kumpletong pagpapalit ng langis habang mainit pa, posible pa ring makakuha ng ilang daang mililitro ng karagdagang maitim na langis. Ang pangalawang dami na ito ay tumutukoy sa kontaminadong pampadulas na sa isang karaniwang pamamaraan ay ihahalo lamang sa bagong langis. Kaya naman, hindi ito isang detalyeng dapat balewalain. Ika-5 bahagi, ihanda ng tama ang filter ng langis. Mayroong simpleng panuntunan, ang isang bagong oil filter ay hindi dapat ikabit ng tuyong-tuyo. Bago ilagay ang bagong filter, punan ito ng bagong langis hanggang sa humigit kumulang 60 hanggang 70% ng kapasidad nito. Huwag itong lalampasan dahil maaaring umapaw ang langis habang ikinakabit ito. Maglagay din ng manipis na pahid ng malinis na langis sa gasket ng filter. Ang pag-iingat na ito ay nakakatulong upang mapabuti ang pagkakadikit at pinapadali rin ang pagtanggal nito sa susunod na maintenance. Higpitan lamang ang filter gamit ang kamay. Sapat na ang tamang paghigpit nito. Huwag gumamit ng tool dahil baka masira ang gasket at magdulot ng tagas na nais mong iwasan. Napakahalaga ng hakbang na ito para sa iyong sasakyan. Ang isang tuyong filter ay nagpipilit sa circuit na punuin muna ang volume nito bago maging stable ang presyo ng langis. Kaya naman, tumatakbo ang makina sa loob ng ilang sandali habang hindi pa optimal ang daloy ng lubricant. Ang paghihintay na ito ay maaaring magdulot ng karagdagang pagkapudpod sa mga bearing ng crankshaft at camshaft. Mas nagiging kritikal ang phenomenon na ito sa mga makinang may turbo compressor dahil tumatakbo ito sa napakataas na RPM at direktang nakadepende sa tamang supply ng langis para masiguro ang lubrikasyon nito. Sa isang filter na napuno na ng maaga, mas mabilis na nabubuo ang presyon mula pa sa mga unang ikot. Sa ganitong paraan, nababawasan ang pagtakbo ng walang sapat na lubrikasyon at ang pagkapudpod na kaakibat nito. Ika-6 na bahagi, isagawa ang pagpuno ng may katumpakan. Maraming driver ang direktang naglalagay ng langis hanggang sa maximum mark. Hindi ito palaging ang pinakamainam na paraan. Sa halip, ibuhos ang lubricant ng paunti-unti gamit ang isang imbudo. Magsimula sa humigit kumulang 80% ng dami na itinakda ng manufacturer at pagkatapos ay huminto. Maghintay ng 5 minuto upang hayaang bumaba ang langis sa carter at kumalat sa iba't ibang daluyan. Pagkatapos, suriin ang dipstick at dagdagan ng paunti-unti hanggang sa makuha ang antas na nasa gitna mismo ng minimum at maximum na marka. Bakit hindi na lang direktang puntiryahin ang maximum? Dahil ang sobrang taas na antas ay maaari ring magdulot ng problema. Kapag ang makina ay may sobrang langis, maaaring tamaan ng crankshaft ang lubricant sa mataas na bilis. Maaari itong maging sanhi ng pag-emulsify ng langis at paglabas ng bula. Kasabay nito, maaaring tumaas ang presyon sa loob ng crankcase. Maaaring maapektuhan ang mga seal ng camshaft at crankshaft na maaaring magresulta sa mga tagas. Maaaring maging kailangan ang malalaking pagkukumpuni dahil lamang sa sobrang paglalagay ng langis. Kapag naandar na ang makina, kakalat ang langis sa buong circuit at bahagyang bababa ang antas nito. Ang pagsisimula sa gitna ng range ay nagbibigay daan upang makuha ang tamang antas kapag ang sistema ay ganap ng stable.
Ikapitong bahagi, paghahanda para sa unang pag-andar. Ito ay isang hakbang na madalas makalimutan kahit na maaari itong maging mahalaga. Pagkatapos punan, huwag agad paandarin ang makina. Iset ang ignition sa active position nang hindi pa umaandar ang makina. Ginagawa ito para ma-pressurize ang mga circuit habang patay pa ang makina. Panatilihin ito ng 10 segundo bago patayin. Ulitin ng 3 beses. Layunin nito na magkaroon muna ng presyo ng oil circuit bago mapuwersa ang mga mekanikal na bahagi, parang paghahanda bago ang mabigat na gawain. Hindi natin pinapatakbo ang isang atleta ng mabilis agad ng walang warm-up. Kailangan din ng makina ng unti-unting paghahanda. Para sa mga sasakyang may start button, tingnan ang manual dahil nag-iiba ang paraan. Alamin kung paano i-activate ang system ng hindi pinapaandar ang makina. Kadalasan, pindutin lang ang button ng hindi tinatapakan ng brake pedal para ma-access ito. Sa iba naman, maaaring kailanganin ang ibang paraan, gayunpaman ang prinsipyo ay nananatiling pareho, paikutin ang langis bago ang unang tunay na paggamit sa makina. Pagkatapos ng 3 cycle, paandarin ito ng normal. Hayaan lang ang makina na mag-idle sa loob ng eksaktong 3 minuto nang hindi tinatapakan ang accelerator. Kung ang sasakyan ay may indicator para sa oil pressure, suriin ito. Dapat itong mabilis na umabot sa normal na antas nito. Gamitin din ang pagkakataong ito para suriin ang ilalim ng sasakyan at tiyaking walang tagas na lumalabas sa paligid ng drain plug o ng filter. Pagkatapos, patayin ang makina at maghintay ng mga 2 minuto. Suriin ang level sa huling pagkakataon at dagdagan kung kinakailangan. Ikawalong bahagi, ang mga unang kilometro pagkatapos magpalit ng langis. Ang bagong langis ay nangangailangan ng panahon para mag-adjust, parang bagong makina, kaya sa unang 30 hanggang 50 kilometro magmaneho ng maayos at dahan-dahan. Iwasan ang biglang arangkada at huwag lumampas sa 3,000 RPM. Panatilihin ang katamtamang bilis, mainam kung sa ilalim ng 100 kph at regular na baguhin ang takbo. Iwasan din ang tuloy-tuloy na paggamit ng cruise control. Ang layunin ay patakbuhin ang langis sa iba't ibang kondisyon ng load at temperatura upang unti-unti itong makaangkop sa partikular na paggana ng makina. Iwasan din ang mahabang panahon ng pag-idling. Panatilihing gumagalaw ang makina upang matiyak ang maayos na sirkulasyon ng pampadulas. Paglampas sa unang ilang kilometro, balik na sa normal mong pagmamaneho. Hindi ito makaaabala sa araw-araw, pero malaki ang tulong nito sa tagal ng buhay ng makina. Ika-9 na bahagi, piliin ang tamang langis para sa iyong makina. Hindi lahat ng synthetic oil ay angkop sa bawat makina. Dapat itong ibatay sa mga spesipikasyong itinakda para sa iyong sasakyan. Una, sundin ang lubrication standards ayon sa maintenance manual. Ang ilang mga spesipikasyon ay para sa mga karaniwang makina, habang ang iba naman ay dinisenyo para sa mga makinang may sistema ng pagproseso ng usok ng tambutso. Ang hindi angkop na langis ay maaaring unti-unting magdulot ng pagbara sa particulate filter o iba pang bahagi ng anti-pollution system. Ang pagkukumpuni ay maaaring magkakahalaga ng daan-daan o kahit libu-libong unit ng salapi depende sa sasakyan. Ang pagpili ng langis na mukhang matipid ay maaaring magresulta sa mas malaking gastos sa huli. Ang mga pag-apruba na itinakda para sa bawat makina ay dapat ding sundin. Ang ilang mga sasakyan ay nangangailangan ng mga tiyak na spesipikasyon na tumutugma sa kanilang disenyo, sistema ng pagkontrol sa polusyon o mekanikal na arkitektura. Kaya dapat laging suriin ang mga sanggunian na nakasulat sa maintenance manual sa halip na pumili lamang base sa pangalan o lagkit ng produkto. Ang mga viscosity gaya ng 5W30 o 5W40 ay karaniwan sa maraming makina, ngunit hindi dapat basta-basta piliin ang mga ito. Ang tamang viscosity ay nananatiling ang tinukoy ng manufacturer para sa iyong makina at sa mga kondisyon ng paggamit nito. Ang sadyang pagpapataas ng viscosity sa pag-aakalang mas mapoprotektahan nito ang makina ay maaaring makagulo sa ilang hydraulic system na ginagamit ng mga variable valve timing mechanism. Para sa pagbili, unahin ang mga mapagkakatiwalaang distribution channel at laging tiyakin na ang produkto ay tunay na sumusunod sa mga hinihinging spesipikasyon. Ang mga langis na nagmumula sa hindi kilalang pinagmulan at ibinebenta sa hindi makatwirang mababang presyo ay nagdadala ng karagdagang panganib, lalo na dahil may mga peking o hinaluang produkto. Ang paggamit ng langis na mababa ang kalidad sa isang makina na nakatakbo na ng daan-daang libong kilometro ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Dapat din tayong maging maingat sa mga langis na para sa mataas na kilometrahe.
Hindi naman ito kinakailangan para sa isang maayos na makina. Dapat lamang itong isaalang-alang kapag may mga totoong tagas o kumpirmadong pagkonsumo ng langis na nagbibigay katwiran sa paggamit nito. Ang ilang mga additive na idinisenyo upang pampalaki ng mga seal ay maaring magpahina sa mga seal na nasa mabuti pang kondisyon. Ika-10 bahagi, ang interval na tunay na mahalaga. Salungat ito sa mahabang maintenance interval ng ibang sasakyan. Ang pamamaraang ito ay nakabatay sa mas madalas na pagpapalit na hindi dapat lumampas sa 8,000 kilometro. Sa ating halimbawa, ang sasakyang umabot sa 784,000 kilometro ay laging pinapanatili tuwing 7,000 kilometro ng walang palya. Sa buong buhay nito, katumbas ito ng mahigit 100 oil change. Hindi man ito kahanga-hanga sa tingin, ito ang dahilan kung bakit nanatiling nasa napakagandang kondisyon ang loob ng makina. Ang langis ay hindi maiiwasang masira sa paglipas ng panahon at paggamit. Pinapabilis ng init ang oksihenasyon habang ang residue ng pagkasunog at gasolina ay nagpapataas ng asido at nagpapahina rito. Partikular itong nakakaapekto sa mga direct injection engine. Maaari ring magkaroon ng moisture kung madalas ang short trips o cold start. Pagdating ng 20,000 kilometro, malayo na ang kalidad ng langis sa orihinal nitong proteksyon. Dapat ding isaalang-alang ang espesyal na kaso ng mga turbocharged engine na laganap na ngayon. Ang isang turbo compressor ay gumagana sa mataas na temperatura at sa napakataas na bilis. Pagkatapos patayin ng makina, maaari pa itong umikot ng ilang segundo dahil sa inersya habang unti-unting humihina ang daloy ng langis. Kapag degraded na ang langis, hindi nito mapoprotektahan ng turbo bearings. Maaari itong magdulot ng maagang pagkasira ng turbo, kaya mas maikling interval ang kailangan. Mainam na magpalit ng langis kada 8,000 kilometro o 6 na buwan, kung alin ang mauna. Sa mga malalang kondisyon gaya ng maiikling biyahe, matinding trapiko sa lungsod o matinding temperatura, bawasan ang interval sa humigit kumulang 6,000 kilometro o 4 na buwan. Para sa isang turbocharged na makina, ang dalas na nasa paligid ng 5 hanggang 6,000 kilometro o 4 na buwan ay maaring sundin. Oo, ang mga interval na ito ay mas madalas kaysa sa nakasaad sa ilang maintenance manual, ngunit ang layunin ay tiyak na bawasan ang tagal ng panahon kung kailan ang langis ay puno ng mga kontaminante at upang mapanatili ang makina sa napakahabang panahon. Ika-11 bahagi, tingnan natin ang tunay na kinakatawan nito sa aspetong pinansyal. Ang pangunahing argumento laban sa madalas na pagpapalit ng langis ay ang gastos nito. Kaya naman, kwentahin natin. Para magpalit ng langis, maghanda ng 5 litro ng synthetic oil, filter at dagdag na 1 litro para sa pre-rinsing. Sa kabuuan, katamtaman lang ang gastos sa pagpapalit ng langis. Sa agwat na 8,000 kilometros, aabot ito ng 12 beses sa loob ng 100,000 kilometros, kaya mas mahal. Pero kung 15,000 hanggang 20,000 kilometers ang maintenance, 5 hanggang 7 beses lang ang palit. Ang pagkakaibang ito ang nagdadagdag sa kabuang gastos kada 100,000 kilometers. Ngunit ano ang posibleng maiiwasan natin sa pagtanggap sa karagdagang gastos na ito? Ang kumpletong pagkukumpuni ng makina dahil sa maagang pagkasira ay madaling magkakahalaga ng napakalaking halaga. Ang pagpapalit ng mga piston ring kapag nagkaroon na ng labis na pagkonsumo ng langis ay maaari ring mangailangan ng magastos na pagkukumpuni. Ang timing chain na sobrang lumuwag o nasira dahil sa dumi ay maaari ring magresulta sa malaking bayarin. Pagdating naman sa pagpapalit ng sirang turbocharger dahil sa hindi sapat na pagpapadulas, lubrication, maaari itong maging napakamahal na gastos depende sa sasakyang sangkot. Ang paggastos ng konti sa maintenance kada 100,000 kilometro ay nakakaiwas sa mas malaking gastos sa repair. Hindi pa kasama rito ang mga hindi direktang epekto, ang hindi paggamit ng sasakyan, gastos sa pagbiyahe, pag-upa ng kapalit o ang stress ng biglaang pagkasira. Simple lang ang lohika. Ang pamamaraang ito ay nakabatay sa isang mahalagang ideya. Ang pagpapalit ng langis, oil change, ay dapat ituring na isang tunay na operasyon ng pagpapanatili at katumpakan at hindi bilang isang simpleng gawain na dapat matapos ng mabilisan. Ang pagpapalit ng langis habang mainit ang makina, pagpapahintulot ng pangalawang pagdaloy, tamang paghahanda ng filter bago ito ikabit, unti-unting pagpapaandar muli ng makina, at pagpapaikli ng pagitan ng mga maintenance ay mga pag-iingat na kung gagawin ng paulit-ulit sa loob ng daan-daang libong kilometro ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba.
Ang pagkakaibang ito ay hindi agad nakikita sa pang-araw-araw na gastos, ngunit ang panloob na kondisyon ng isang makina na nakatakbo na ng 784,000 kilometro ay maaaring magbigay ng isang napakalinaw na halimbawa nito. Sa susunod mong pagpapalit ng langis, maglaan ng oras upang sundin ang pamamaraang ito ng may pag-iingat. Sa katagalan, maaaring magpasalamat sa iyo ang iyong makina.